Magandang araw sa ating lahat. Ito may ibabahagi na naman ako tungkol sa pag-repair ng wall fan. Ang problema nito, hindi umiikot yung LEC. Yan po ay stuck up. So, ang ginawa ay gumamit ako ng digital multimeter. Nakaset po siya sa 2K. Nilagay ang test rod sa plug. Nag-turn on ng switch ng wall fan. OL po yung ating makikita sa display. Ibig sabihin, naputol ang thermal fuse nito sa loob. Yun ang kadalasang sira pag mga ganitong stuck up o matigas ikutin ng LEC. Bali, ito na po, nabuksan na po natin, nailabas na po natin yung stator coil at natingnan natin itong thermal fuse. Ngayon, gamit tayo ng digital multimeter. Set lang natin siya sa buzzer mode. Gagawin natin dito ay testing natin itong fuse. Ilalagay lang natin ang test rod doon sa dalawang terminals ng fuse. Dapat po ay may marinig tayo na buzzing sound mula dito sa digital multimeter kung ang fuse ay okay pa. Pero pag wala na po tayong marinig na buzzing sound, ibig sabihin sira na ang thermal fuse na ito. So ilagay na natin ang test rod doon sa dalawang terminals ng fuse. Ayan, wala po tayong narinig na buzzing sound. Ibig sabihin, sira ang thermal fuse na ito. Kasi kung pag didikitin natin ang test rod ng ating digital multimeter, ito po yung ating maririnig. Ganyan po dapat ang maririnig natin kung okay ang thermal fuse. Dahil sira na ang fuse na ito, kaya wala po tayong marinig na buzzing sound. So, ang gagawin natin dito ay hindi na tayo magkakabit ng thermal fuse kagaya ng ginagawa ni Inting Butingting. So, ang gagawin natin dito ay pagdidikitin natin itong dalawang terminals ng fuse. At ngayon naman, para maipakita ko sa inyo na fuse lang talaga ang sira nito, bale yung ginawa natin, ang test rod ng ating digital multimeter ay ikinabit po natin dito sa plug. Tapos naka-switch on na po yan sa number 3. Tapos ang test rod ng ating digital multimeter ay nakakabit na dito sa plug. Bale ang gagawin natin dito ay titingnan natin dito sa digital multimeter kung magkakaroon ba ng resistance kung sakaling pagdidikitin natin ang dalawang terminals ng fuse. Ang ating digital multimeter ay iset po natin dito sa 2K. Bali, pag-short natin itong dalawang terminals ng fuse. Tingnan natin kung magkakaroon ng resistance doon sa digital multimeter. Ayan. Nung napagdikit natin ang dalawang terminals ng fuse, kagaya nito, yan, meron po tayong nasukat dito na resistance. Yan, meron po tayong nasukat na 602 ohms. So, ibig sabihin, ito lang talaga ang sira nito. Bali, itong thermal fuse. At ito na po yung ginawa natin sa thermal fuse. Yan po ang ating pamamaraan upang mapagdugtong natin yung dalawang terminals ng thermal fuse. Ngayon, sukatin natin ulit yung resistance mula dito sa plug. Ang electric fan ay nakaswitch pa rin siya sa number 3. Ilagay natin ang isang test rod dito sa isang terminals ng plug. Samantala yung isang test rod naman ay nakalagay na yan kanina pa. Ayan, nailagay na natin sa plug yung isa pang test rod at meron po tayong nasukat na resistance. Ibig sabihin, ito po ay okay na. Ihinangin ko na lang itong thermal fuse. Ayan na, naayos na po natin dito. Ayos na po natin yung pagkakaano sa mga terminals dito sa kanyang stator coil. Sunod na gagawin natin dito ay lalagyan natin ito ng langis ito dito sa may bushing at ganun din ito.
itong shafting rod, lilinisin lang natin yan, lilihain lang natin yan ng manipis na liha. Ganon din dito, tapos lagyan din natin ito ng spacer. Tapos lalangisan natin, saka i-install natin doon. Okay, so ito, lagyan natin dito ng langis. Ganon din ito. Bali, yung ginagawa natin ay nililihan natin itong shafting rod. Purpose ng pagliha ay para po maging makinis yung shafting rod at maging smooth yung ikot ng shafting rod pag na-install na natin ito. Sunod na gagawin natin ay lalagyan ito ng langis, tapos ibabalik natin yung spacer. Yung dito na walang spacer, hanapan natin yan ng spacer. Ibig kong sabihin, lalagyan din natin yan ng spacer. So, lagyan muna natin dito ng langis. Ganon din dito. Yan. May pusa. Sa pag-record natin. Bale, itong spacer ay kabit natin ito dito sa likod dahil dyan po siya nakakabit. Yan po yung kanyang kinalalagyan dati. Tapos ilagay din natin ito. Yan. Bahagi pa rin yan ng spacer. Ito, may nahanap tayo yung spacer. Yan yung ikakabit natin dito. Yan. Okay. Tapos lagyan natin ito ng langis. Dahil nalangisan na natin ito, kakabit na rin natin ito dito. So ayan na, naibalik na natin ito ang assembly. Sunod na gagawin natin dito ay mag-screw lang tayo. Babalik lang natin yung kanyang bolt and nut dito. Tapos final testing tayo. Ito na-install na natin. Dahil nasira ang fuse nito, sa akin automatic na ako nagpapalit ng capacitor. So ito, natanggal ko na yung isang wire para sa capacitor. Gagawin natin dyan ay papalitan natin yan ng bago. Ito po yung ipapalit natin. Bali, ayan na po, na ikabit na po natin yung bagong capacitor. Tapos bago natin ito i-final testing, ikutin muna natin yung shafting. Siguraduhin natin na yan po ay malambot. Okay, mag-initial testing muna tayo. Bali, nakaset lang po tayo sa number 3, itong switch ng electric fan. Tingnan po natin kung iikot ito. Plug in lang natin ito sa power source. Ito po yung power source. Yan. Plug in natin dito. Tingnan natin kung iikot ito. Yan. Ibig sabihin, okay na ito. Set natin sa number 2. Sa number 1. Off. Okay, now off naman.
Number 3 ulit. Number 2. Number 1. Off. So, okay na ito. Bali, ito na-install na natin itong kanyang fan blade at saka mga guard. Ngayon, i-plug in natin ito sa power source. Dito na ako nag-testing sa loob kasi malalim ng gabi. I-plug in natin dito sa power source. Tapos, turn on natin dito. Yan na. Yan, naka-on po yung ano. Number 3 yun. Number 1. Dito yung number 3. Yan. Yan na po siya. Ang lakas po ng hangin nito.